الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الجر المحجلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon ay dadako na po tayo sa ikalimang aralin sa ating subject sa fiqh at dadako na po tayo ngayon sa siyam o ang pag-aayuno. So, ang pag-aayuno ay ikaapat na haligi ng Islam at daanan po natin ang pagsasala at ito po ay mga susunod na po natin ito makukuha ang mga batas sa pagsasagawa ng pagdarasal o pagsasala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, may higpit na ipinag-utos sa inyo ang pag-aayuno, katulad ng pagkautos sa mga nauna sa inyo nang sa gayoy magkaroon kayo ng takot sa Allah. Ibig sabihin dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga tao noon nagfa-fasting na po sila, nag-aayuno na po sila. Bagkus mas mahirap ang fasting nila noon. Alam nyo ba kung paano ang fasting nila noon? Hindi sila pwedeng matulog hanggat hindi makakain. Hindi sila pwedeng tumabi sa kanilang asawa sa gabi ng Ramadan. Talagang bawal sa kanilang asawa. Hindi kagaya sa atin, sa Islam, ngayon, bilang pagmamahal at habag sa atin ng Allah sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagaan sa atin. Yung iba nakukulaps na noon nakukulaps. Bakit? Diri-diretso ang fasting. Pag nakatulog, kailangan mag-straight siya mag-fasting. Hindi na siya pwedeng kumain. Hindi pa siya pwedeng tumabi sa kanyang asawa. Kaya napakahirap ng fasting noon. Sa Biblia, alam natin na si Jesus ay nag-ayuno ng 40 araw. Ang mga propeta noon ay nag-aayuno na po sila. Kaya lang mas magaan lang po yung fasting natin ngayon o pag-aayuno. Ang kahulugan ng fasting o pag-aayuno o sa Arabic ay siyam. Ito ay ang pagsamba sa Allah sa pamagitan ng pagpigil sa pagkain, inumin, pagkikipagtalik, at lahat ng nakakasira sa pag-aayuno magmula ng bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Yan ang ibig sabihin ng fasting o pag-aayuno. Ito ay may kalakip na pagsamba. Ibig sabihin, gagawin mo ito bilang pagsamba at pagsunod sa kautusan ng Allah. Kasi pag wala kang intensyon, nagda-diet ka lang, hindi ka lang kakain mula pag bukang liwayway hanggang paglubog ng araw, hindi bilang pagsamba sa Allah, kundi diet lang para pumayat, maging sexy, maging macho, walang gantimpala. Hindi tanggap ang fasting pag ganun. Iiwasan mo sa pagbukang liwayway, ang pagbukang liwayway po mga kapatid, kapag po nag-adhan na po ng Fajr. At nasa aking YouTube channel, kung paano mo malalaman na pumasok na po ang oras ng Fajr pagka nagkaroon ng liwanag na malawak yung liwanag niya. Kalat po pag ganyan yung liwanag. Okay, yung liwanag po ba ay ganyan po, kalat sa pagdating ng Fajr. May liwanag kasi na pataas. So hindi pa po Fajr yun. Pero kung kalat ang kanyang liwanag, Fajr na po yun. Sumikat na po yung Fajr. Ibig sabihin, bawal na pong kumain. Kapag ka nag-adhan, so bawal na pong kumain. Ang iiwasan mo ay pagkain, lahat ng uri ng pagkain, lahat ng uri ng inumin, at pagkikipagtalik. Dahil itong mga nabanggit na ito, pagkain, pag-inom, at pagkikipagtalik, ito lang pong nabanggit sa Quran. Na dapat nating iwasan ay ang pagkain, pag-inom, at pagkikipagtalik. At lahat ng nakakasira sa pag-ayuno, kagaya ng dextrose, yung mga katumbas ay pagpapalakas, paninigarilyo, nakakasira rin po ng fasting yan. Magmula sa pagbukang liwayway o pag-adhan ng Fajr hanggang sa paglubog ng araw. Ibig sabihin, paglubog ng araw, pumasok na po ang oras ng Maghrib. Nag-adhan man o hindi nag-adhan, basta lumubog na po yung araw, pwede na po kayong kumain. Yan po ang definition ng pag-aayuno. Anong kahalagahan ng pag-aayuno? Anong mayroon dito? Ayon sa hadith ni Abi Hurairah radiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Ito ang tawag dito ay hadith al-Qudsi. Ano ibig sabihin ng hadith al-Qudsi? Banal na hadith. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi, pero ang laman ang Allah ang siyang nagsabi. Hindi siya matatawag na Quran. Tingnan nyo. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, yan.
O sinabi niya. Tapos sinabi ng Allah, Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Si Abi Hurairah radhiyallahu anhu kalugdan na siya ng Allah ay nagkulat kaning sinabi, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sinabi ng Allah. So hindi siya matatawag na Quran kasi hadis ito. Kaya lang ang laman ng hadis ay ang Allah ang pinanggalingan. Kagaya na nakasanayan natin na ang hadis ay sinabi ng propeta, kanyang ginawa, kanyang katangian, mga bagay na sinang-ayunan. Pero ang hadis al-Qudusi, ito yung sinabi ng propeta pero ang laman ay sinabi ng Allah. Pero hindi siya matatawag na Quran. Kasi ang Quran ay direktang sinabi ng Allah. Dito kasi sinabi ng propeta din sinabi ng Allah. Yan ang pagkakaiba. Ang lahat ng gawa ng anak ni Adan ay para sa kanya. Dito, para sa kanya. Ibig sabihin, ang fasting kasi mga kapatid, hindi mo alam kung sino talaga yung nagfa-fasting at ano hindi. Talagang, wala nakakaalam talaga dito kundi ang Allah lang. Pag hindi kumain lahat, paano malalaman na fasting lahat yan? Maliban sa pag-ayuno sapagkat ito ay para sa akin. At ako sabi ng Allah, mismo ang gagantimpala dito, special ang fasting. Siya mismo ang gagantimpala sa gantimpala ng pag-ayuno. At ang pag-ayuno ay isang panangga, isang panangga ito sa impyerno, sa mga kasalanan. Kapag ang isang araw na pinag-ayuno ng isa sa inyo, ibig sabihin pag nag-fasting ka ng isang araw ay magiging panangga mo ito sa anumang kasalanan at sa araw ng paghukom magiging panangga mo ito sa impyerno. At hindi siya magsasalita ng mga masasamang salita o magipagtalik sa asawa. Halimbawa, nag-fasting, hindi lang po yung pagkain at pag-inom ang kanyang iniwasan. Hindi rin siya nagsalita ng mga bawal, hindi siya bastos, hindi nagbibitiw ng mga bagay na hindi kaaya-aya. At hindi makapagtataas ng boses dahil sa galit. At kung sinumbatan siya ng isang tao na nakikipag-away ito sa kanya, halimbawa, mayroong nag-iinsulto sa iyo, mayroong umaaway sa iyo, dapat mong sabihin sa kanya, ako ay isang nag-aayuno. So, dapat ipakita mo na ikaw ay fasting. Nagtitiis ka sa lahat ng bagay. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nanumpa. Sumpa man sa Allah na ang buhay ni Muhammad ay nakasalalay sa kanyang kamay. Tunay na ang hininga na nanggaling sa bibig ng isang nag-aayuno ay higit na mas mainam kaysa paningin ng Allah sa kabilang buhay kaysa sa halimuyak ng musk. Yung hininga kasi natin mga kapatid, wala khalufu fami swaimi atyabu min rihil miski yawm al-qiyamah. So yung hininga kasi natin, kasi pag wala na pong nagigiling yung ating digestive system, ay marumi na po ang kanyang nilalabas. Ay mabaho na po yan. Okay? Kasi wala na pong laman eh. Kahit na mabaho po yan mga kapatid dito sa mundo, pero papalitan po ng Allah yan. Hindi po yan nakukuha ng toothbrush lang po mga kapatid kasi yung amoy po galing sa loob, sabi ng ating mga dalubhasa. Ang nag-ayuno ay may dalawang kasiyahan. Sa kanyang ikasisiya, may dalawang magpapasaya sa isang nag-aayuno kapag nakita na niya ang kanyang pagkain bago lumubog yung araw. At kapag nakaharap na niya ang kanyang Panginoon sa kabilang buhay at siya ay masisiyahan dahil sa gantimpala na pinagkulob sa kanya sa kanyang pag-aayuno. So pag nakita mo yung pagkain mo, talagang masaya-masaya ka na. Dahil sa araw ng paghukom, napakasaya mo na pag nagpakita na sa iyo ang Diyos na lumikha sa iyo. Siyempre sa mundo, hindi naman magpapakita ang Allah. Sa kabilang buhay at sa paraiso lang po magpapakita ang Allah sa mga tao ng paraiso at kailanman hindi siya magpapakita sa mga tao ng impyerno. Naway, gantimpalaan tayo ng Allah at igawa niya sa atin ang pagpapakita niya sa atin sa paraiso. Allahumma amin. Ang mga pakinabang ng pag-ayuno, una sa lahat, ito ay isang pagsunod sa Allah. Pagka nag-fasting ka, ibig sabihin sumusunod ka sa Allah, sa kanyang kautusan. Kabilang ito sa haligi ng Islam. Pangalawa, pagsasanay ng mga mananampalataya na magkaroon ng takot. So, biruin mo, iiwasan mo yung pagkain, pag-inom. Siyempre, matatakot ka. Di po ba? Magkakaroon ka ng takot na gumawa ng masama. Kasi hindi lang naman pagkain inumin ang iiwasan mo, pati pagkikipagtalik ka na. Hindi naman haram yan. Bakit haram ba ang pagkain at pag-inom at pagkikipagtalik before Ramadan? Hindi. Pero dito ka titingnan ng Allah hanggat saan ang takot mo sa Allah na wala nakakakita sa iyo. Kundi ang Allah lang, pero paano mo ipapakita na ikaw ay fasting? Ganun po ang aral ng Islam. Hindi lang po yung may takot ka lang pag nakikita ka ng mga tao. Pero kung wala na nakakakita, hindi ka natakot sa Allah.
At ang pag-aayuno ay nagtuturo sa tao na magtiis at katapatan. Ibig sabihin, maging tapat ka at matiisin ka. Tuturuan ka niya na maging matiisin at maging tapat. At hindi ka maging sinungaling. No, kung saan pag wala na nakakita kumakain ka na. Tapos hindi ka na makatiis. Sinasanay, biruin mo, asawa mo bagong kasal, iiwasan mo sa araw. Pagkain na gustong-gusto mong kainin, titiisin mo na hindi makain yun. Sasanayin ka ng fasting na yan. Ngayon, kukunin natin ang mga nakakasira sa fasting. Ano yung mga nakakasira sa fasting? Ang pagkain at pag-inom o paninigarilyo. Lahat ng ipapasok natin sa ating bibig, kahit na ito ay gamot, tablitas, capsule, ano pa ba? Medicol, Biogesic, Panadol, ano bang iinumin natin? Makain man yan, nakakabusog man yan o hindi. Basta may ipinasok ka sa bibig mo, pagkain yan, inumin o paninigarilyo, ay masisira po ang inyong fasting. Pag sinadya. Pero kung nakakain po kayo nang hindi nyo po sinadya, nakainom kayo nang hindi nyo po sinadya, ituloy nyo lang po ang fasting nyo. Dito, ang paglunok ng laway, nakakasira ba ng fasting ang paglunok ng laway? Hindi po. Napagkasunduan po ng ating mga ulama na ang paglunok ng laway ay hindi po nakakasira ng fasting. Okay? Hindi po nasisira yung fasting. Huwag po kayong dura ng dura. Hindi yung kahit na saan na lang, dura doon, dura. Mamaya sabihin ng mga non-Muslim, ano ba itong mga Muslim na to? Kahit saan na lang makapagdura. Huwag po. Kasi kung hindi ka nagdudura before Ramadan, bakit po kayo magdudura pagdating ng Ramadan? Hindi naman nakakasira ng fasting yan. Oo, niluluno po yung laway, pero kasama na po sa katawan mo yan. Hindi mo naman kinain yung galing sa labas. Ang bawal po, nilabas mo na, kinuha mo pa ulit. Siyempre, nakakadiri yun. Hindi naman pwede na nilabas mo na, tapos kinain mo pa ulit. Di po ba? So, hindi po nakakasira ang paglunok ng laway. Kaya wag po kayong dura ng dura. Ito po yung nakakalungkot Yung mga kapatid natin, pagdating ng Ramadan, nakala po nila nakakasira ng fasting. Kaya dura ng dura. Ano mangyayari sa'yo? Di magdadry ang bibig mo. Ang lalamunan mo kasi wala ng laman. Pagka nakakain po kahit nakainom po kayo na hindi niyo po sinasadya, ituloy nila po ang fasting. Pero putulin mo agad yung pagkain pag naalala mo na. May mga katanungan kasi na ganyan Pag nakita mo yung kapatid mo, kumakain po kayo, fasting ngayon. So, putulin mo agad. Pag may nagsabi sa'yo, putulin mo agad. Ituloy mo ang fasting kasi tanggap ang fasting mo kasi hindi mo naman sinadya na kumain. Ganyan po kagaan ang ating relihiyon. Ang mga katulad ng pagkain at pag-inom, anong halimbawa mga injection na magbibigay sa'yo ng lakas? Kagaya ng dextrose, vitamins na i-inject sa katawan mo na katumbas ay pagkain, nagpapalakas sa'yo, o anumang mga katumbas ay pagkain, kahit hindi po siya idadaan sa bibig, basta sa mga ugat idadaan, ay masisira po ang inyong fasting. Pero kung mga injection lang po, mga anesthesia, mga pain reliever, Voltaren, o ano bang mga ini-inject niya na para ma-inject lang po kayo para hindi niyo po maramdaman yung sakit na nararamdaman niyo. So okay lang po yun, hindi po yung nakakasira ng fasting. Ang nakakasira po yung katumbas ay pagkain, pagka in-inject yan sa'yo. Pangatlo yung pagsuka na sinadya, yung pagsuka. Halimbawa, tinusok mo yung bunganga mo ay nagsuka ka. So sira ang fasting mo. Pero kung nagsuka po kayo na hindi niyo po sinadya, hindi po nakakasira ng fasting. Wala pong problema doon. Pangapat, ang pagpapakuha ng maraming dugo. Dito po mga kapatid, nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama kung pag magpapakuha ng dugo ay makakasira ba ng fasting. Pero kung blood sample lang po, halimbawa, titingnan yung dugo mo, ano bang type ng blood mo, type, halimbawa, positive o kaya ay AB, wala pong problema, yung mga sample lang. Nasugatan ka, nakaapa ka ng pako, nasugatan ka, habang naghihiwa ka ng sibuyas, nasugatan po kayo, hindi po sira ang inyong fasting. Ang tinutukoy po dito talaga na ayon sa ibang mga ulama, ay yung nag-donate ka talaga ng dugo. Kasi bakit makukulaps kayo? Ba't ka nag-donate ng dugo sa araw? Kung gusto niyo po mag-donate, gawin niyo po sa gabi. Pero kung nasugatan ka lang, hindi mo naman sinadya, walang problema. Hindi po masisira ang inyong fasting. Okay? Panglima, pagdating ng DFAST, yung pagka nanganak ka, nagsilang ka ng anak mo, so sira ang fasting mo. Panglima, ang paglabas ng punlay, yung sperm cell. Na naginip po kayo, nakita niyo sa panaginip na kayo po ay, sinadya mo yung pagpapalabas dito ng sperm cell. Yung ginagawa ng mga kalakihan, yung hinahawakan nila, yung tinatawag nilang masturbate.
Masturbation, yung paghahawak ng lalaki sa kanyang ari. So, haram yun. Kaya pag pinalabas mo yan, ay sira po ang fasting mo. Pero kung marami kang iniisip, tapos iniisip mo si misis mo, ba't nilabasan ka, walang problema doon. Kasi hindi mo naman sinasadya yun eh. Hindi mo naman hinawakan yung ari mo. Pero kung nanaginip po kayo, at nilabasan ka, at nakipagtalik ka sa panaginip, at may lumabas sa'yo na sperm cell, pagkagising mo, kahit na lumabas pa ito sa sarap, hindi po sira ang fasting. Ganun din po yung pangpito yung pagkipagtalik sa asawa. Pag nagipagtalik ka sa araw, talagang mabigat yan. May tatlong, may tatlong piyansa. Una ay magpapalaya ka ng alipin. Pangalawa, pag hindi mo kaya, ay mag-ayuno ka ng 2 buwan na straight. Biruin mo. Kaya bawal magipagtalik sa asawa sa araw. Kung gusto mo, gabi na lang po. Pangatlo, kung hindi mo pa rin kaya, magpapakain ka ng 6 na pong mahihirap. Bawat araw ay anim na pong mahihirap ang inyong pakakainin bilang kabayaran sa pagkipagtalik mo sa asawa mo sa Ramadan. Kaya kung gusto mo magipagtalik sa asawa mo, gawin mo sa gabi, wag po sa umaga. Kung hindi po kayo nakaligo at inabutan kayo ng umaga at hindi kayo nakaligo mula sa pagkipagtalik, pero nagtalik kayo sa gabi, wala pong problema. Kung nagipagtalik ka sa asawa mo sa gabi, wala pong problema. Kung inabutan kayo ng umaga at hindi po kayo nakaligo, kinabukasan, maligo lang kayo at ituloy yung fasting. At karagdagan dito, hindi po nakakasira ng fasting, hindi po pagkain ng sahur. Ano po yung sahur? Yung kumakain po tayo before Fajr. Yung sahur. Pag nagawa niyo po yan, alhamdulillah, may gantimpala kayo. At kung hindi niyo po nagawa yan, at nagising kayo umaga na, ituloy niyo lang po ang fasting, ang pag-aayuno, kasi tanggap po. Hindi naman po kailangan na kumain po kayo doon. Tapos yung paniniwala kasi ng iba, pag hindi daw nakakain kagabi, at nagising na lang umaga na ay hindi na daw magfa-fasting. Hindi po. Mag-fasting po kayo. Mali po yun. Na hindi po kayo mag-fasting. Okay? So, ituloy mo lang ang pag-ayuno mo kung umaga ka na nagising. At huwag niyo pong kalimutan na kinakailangan sa Ramadan na intention po kayo na kayo po ay mag-fasting kinabukasan. Kasi pag hindi po kayo nakapag-intention na kayo po ay magfa-fasting kinabukasan at hindi niyo po alam na Ramadan pa lang ngayong araw, pero hindi ka pa kumakain, pwede ka bang mag-fasting ngayong araw? Hindi po tanggap. Kasi kailangan po na mag-intention po kayo sa pag-aayuno at hindi po tanggap na walang intention. Okay? Hindi po tanggap na wala pong intention ang inyong fasting o pag-aayuno. Kaya ganun din po ang sister kapag dumating sa kanyang regla, ay hindi po tanggap ang kanyang fasting. Bago lumubog yung araw, dumating ang regla niya, so hindi po tanggap ang fasting, papalitan niyo po yung araw na yan. So inshallah, malinaw po mga kapatid, yung mga nakakasira sa pag-aayuno. At karagdagan dito yung paghalik sa asawa, nakakasira ba ng fasting? Hindi po. Yung paghalik sa asawa, okay lang po. Pero ang iwasan ay mas mainam. Baka matuluyan eh. Lalo na yung mga bagong kasal, halikan nila sa araw, ay maghintay mo sa gabi. Pwede naman makapaghintay paglubog ng araw. So hanggang dito na lamang. Ang susunod na tatalakay natin ay ang Zakatul Fitr, inshallah. Ano ang Zakatul Fitr? Ito ay mayroon din itong kaugnayan sa tinatawag natin sa Ramadan. Okay? Pero sa tingin ko ay kunin na lang siguro natin o next na lang. Okay, so next na lang po natin kukunin inshallah ang tungkol sa Zakatu al-Fitr. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.